Mga kwento ni Fermo. Ikalabing-walo ng Hunyo, taong 1992. Ito ang araw kung kailan nangyari ang bangungot sa buhay ko. Nahalay ako, Sir Seth. 3 lalaki na bigla na lang humarang sa daan at pinagtulungan ako nitong isakay sa isang van. Dun sa loob ng van, binalahura ang pagkatao ko. Ang malas nila ay hindi nila ako pinatay. Ibinaba ako noon sa may creek at iniwang lupaypay. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Maida. Napakasela ng ibabahagi kong kwento. Bagay na pakabantayan po at baka may mga batang nakikinig. Ang mga personal na nakalakip sa kwento ay hindi nila totoong pangalan. Maging sa akin, napakasensitibo po kasi nito. Hindi lang sa nabanggit na panimula, kung hindi ang buong pangyayari talaga. Lalo na noong gumanti na ako noon. Nasabi ko naman akong kailan nangyari. Sa lugar ito ng Ormoc. At estudyante ako sa koleyo. Hindi ko alam yung mga gagawin. Isusumbong ko ba, idedemanda, o sasampa ng kaso. Pero papano? Nakilala ko ang mukha pero sa tingin ko ay hindi magiging madali ang lahat. Medyo dadaan pa ako nun sa iskandalo. Bababa ang dignidad ko. Magiging basura ako sa tingin ng mga kalalakihan. Ang ginawa ko ay nagpakatatag ako noon. Iniisip ko talaga sa kung paano magkaroon ng hustisya ang nangyari sa akin. Hindi sa pamamaraan ng batas kung hindi sa alam kong pamamaraan. Papatayin ko ang mga ito. Na sana'y dumating ang araw na magkikita kaming muli. Huminto ako sa pag-aaral ng hindi alam ng mga magulang ko ang dahilan. Nagtatanong sila sa kung anong problema. Dahil kung sa gastos ay hindi naman mabigat yon. Nagsusumikap sila para lang makapagtapos ako. Gaya na lang ng mga kapatid ko na nakapagtapos na noon at nasa summer nagtatrabaho. Sinabi ko na gusto ko lang magpahinga sa pag-aaral. Na hindi ko nagustuhan ang kursong napili ng mga magulang ko sa akin. Magbaback out ako kako. Mantakin yung 2 linggo pa lang akong nasa second year college. Tapos tumigil na. Galit yung mga magulang ko gawa ng nadismaya ang mga ito. Lalo pat ang rason ko ay walang kabuluhan. Parang pang sarili kong baga. Nagbibingi-bingihan lamang ako noon sa mga sermon. Wala din naman ang atensyon ko dito. Bagkos ay doon sa mga taong humalay sa akin. Sa bukiran kami ng Ormoc nakatira. Pero hindi naman ganun kaliblib. Katunayan ay maraming mga bahay dito. Hindi ko na lamang babanggitin ang mismong lugar. Gaya ng nabanggit ay may maigagastos sa pag-aaral ko yung mga magulang ko at hindi kailan na medyo nakakaraos talaga kami. Paghahayupan at negosyong small scale ang pinagkakaabalan. Hindi ko sinabi kung ano ang saloobin ko noon kahit pa napakasakit tinitiis ko lang. Walang alam yung mga magulang ka dito. Hanggang sa may nakilala akong tao na siyang naging tulay ko kung bakit ako nakaganti nun. Nang ligaw ito sa akin. Paulit-ulit na nanunuyo kahit pa man tinatanggihan ko. Kako wala akong maipagmamalaki sa kanya dahil hindi na ako bere nun at wala din akong balak magkaroon ng nobyo. Kalaunan ay naging magaan ang loob ko sa lalaking ito. Pangalanan na lamang natin itong Moreno. Saktong-sakto kasi nga Moreno naman talaga siya. Sa bukiran pa ang lugar nila mula sa amin. Magsasaka lamang ito na paulit-ulit talagang nangungulit at nahulog talagang loob ko kalaunan. Ako kasi ang nagbabantay noon sa isang tindahan namin. Nagtitinda kami at ito na yung sinasabi kong negosyo namin. Grocery yun. Bali 3 ang tindahan namin noon. Nasa sentro ng Ormoc ang isa. Yung isa naman sa may bahay lang mismo pero maliit lamang ito. Yung sinasabi kong binabantayan ko ay nasa may lugar ito ng kaanak namin. May naman ang lupay ng tatay at tinayuan ito ng tindahan. Malapit ito sa lugar nila Moreno.
Gabi na ako kung umuwi. Minsan ay sinusundo ako ng tatay ko. Minsan na may sumasakay lamang ako ng pasaheruhan. Pero madalas ay doon lamang ako natutulog. Kompleto din naman kasi bahay din yun na ginawang tindahan. Nabilib ako sa tiyaga ni Moreno. Nakuha nito yung matamis kong oo sa kabila ng mga sinabi ko sa kanya na hindi na ako birhen. Pero tanggap niya ako. Wala naman daw problema sa kanya yon. Napakagalante. Hanggat hindi daw naging mag-asawa kami hindi siya gagawa ng hakbang na pangsarili. Hanggang sa nakonsensya ako. Nagpakatotoo ako at inamin ko sa taong itong nangyari sa akin. Sa natatandaan ko'y hapon yun. Bumisita itong si Moreno sa tindahan. Medyo abala pero napaglalaanan ko siya ng oras. Tumutulong sa akin si Moreno. Nagsasandok kasi ako noon ng asukal. Ilalagay ko sa supot at nakadepende sa kung anong timbang. Galit na galit yun. Awang-awa sa akin ito. Sabi pa ibigay ko daw yung mga pangalan dahil siya na umano ang hahanap. Kako hindi ko kilala ang pangalan pero sa mukha, kilala ko. Tinitigan niya ako sa mata. Napakaseryoso niya. Kailan ba umano ito nangyari? Sinabi kong 2 buwan na ang nakalipas. At ito din ang dahilan kung bakit ako napatigil sa pag-aaral. Hindi ko sinangguni sa kinauukulan. Sinarili ko lang. Ultimo sa mga magulang ko ay hindi ko inamin. Gusto ko makapaghiganti. Iniisip ko sa kung paano mapapatay ang mga yon. May binanggit ito sa akin na siyang ikinagulat ko, Sir Seth. Ang suot mo ng araw na yun nasa sayo pa ba? Nalaban ba? Ibigay mo sa akin. Siyempre nakapagtataka. Bakit niya tinanong sa akin yon? Para saan? Naisip ko na baka mangkukulam si Moreno. Sinabi ko sa kanya itong nagdududa ako na ako ganun ba siya. Pero umiling ito at sinabing hindi. Inulit niya yung mga sinabi niya noon. Kung nasa akin pa daw ang gamit na yon, ay ibigay ko umano sa kanya. Mas maganda kung hindi nalaban. Uniforme ko yun na nagkaputik-putik. Mabuti na lang. Tinago ko ito at hindi nalaban. Sabi ko nasa sa akin pa. Pero ano bang gagawin niya? Basta, akin na yung damit na yun. Pinapangako ko nang bibigyan ka ng hustisya. Di ba nga gusto mong gumanti? Di ba nga pinag-iisipan mong maigi? Magtiwala ka sa akin, Maida. Mahal kita at ayoko may dinadamdam ka. Napakasalimuot ng pinagdaanan mo at sinarili mo pa. Yung iba nabaliw na siguro. Hindi biro yung nangyari sa'yo eh. Malaking pako to na nakatarak sa dibdib mo. Yung pakong yun, bubunutin ko para sa'yo. Ramdam ko na talagang kung tama ako ng iniisip nun. Pag may pagkakataon ay talagang papatay nito yung dumungis sa pagkatao ko. Nagkaroon ako ng kuryosidad sa kung paano niya gagawin ito. Naisipan kong sumama. Yun na eh, may mga mangyayari na siya namang pinakanais ko talaga nun. Hindi ko lang inaasahan na itong sinagot ko ay tutulungan ako sa ganitong problema. Sinabi ko sa kanya na sasama ako, na matagal na akong desperado. 2 buwan din akong walang maayos na tulog. 2 buwan na paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang kaganapang yon. Paulit-ulit kong nakikita sa diwa ang mga mukha ng mga humalay sa akin. Sa kung paano nila ginawang basahan ang buo kong pagkatao. Hindi, ako na lang, Maida. Pinapangako ko, mapapatay ko sila ng walang kahirap-hirap. Wala akong nagawa kundi tumanguna lamang pero may agam-agam ako nun. Oo at hindi ko alam sa kung paano papatay ni Moreno. Pero siya'y magkukusa eh. Parang hindi maganda pakinggan. Nadamay ko lang siya. Tapos nobyo ko pa. Tinanong ko kung sigurado ba siya na isusugal niya ang dignidad at reputasyon niya para sa akin. Nababahiran ng dugo ang kamay niya. Kung gusto niyang tumulong ka ako,
Hanggang doon lang sa pag-intindi. At kung sakaling matunto niya man ay sabihin niya lang sa akin kung saan nakatira. Ako na ang bahala, kako. Tinanong ko siya kung anong gagawin niya sa damit ko. Huwag mo nang gawing komplikado, Maida. Huwag mo na din guluhin yung isip mo. Basta ibigay mo lang sa akin yung damit na isinuot mo nung mangyari ang panghalay sa'yo. Wala na akong nagawa nun. Magiging kriminal na ako, kako. Pati si Moreno. Ang sabi ko kay Moreno, bukas ay ibibigay ko sa kanya. Bukas ng umaga'y uuwi ako nun. Tapos sa hapon bumisita siya. Tumango si Moreno. Nagpaalam nito sa akin na uuwi na daw siya. Pero bago umalis ay nag-iwan ito ng titig sa akin na napakaseryoso. Gaya ng napag-usapan. Bukas ay ibibigay ko. Nangyari yun. Kala ko magtatagal pa siya sa tindahan nung dumating eh. Yung damit ko lang palang sadya niya. Naguguluhan talaga ako ng mga panahon na ito. Naglalaro sa isipan ko yung mga bagay na gagawin ni Moreno. Mga bagay na mahirap pagtantuhin sa kung paano maisasagawa. Dahil wala naman sinabi sa akin ito sa kung ano talaga ang gagawin niya sa damit ko noon. Ang malinaw lang, igaganti niya ako. Mga 2 araw na hindi ito nagpakita sa akin. Hindi ako napapalagay. Gusto ko pang puntahan si Moreno pero ang problema hindi ko alam sa kung nasaan ang bahay na banda eh. Alam ko lang yung lugar. Pero yung tahanan siguro kinakailangan pang magtanong. Nangangati ang mga paa ko noon. Hanggang sa napagpasyan kong gumala sa lugar nila. Umaga yon. Kung hindi ako nagkakamali. Araw ng Sabado ito. Kasi nga, nagatid ng mga paninda si Tatay Lisandro. Sa araw ng Sabado at Martes ito magdi-deliver. Ako ang taga-inventory sa tuwing Miyerkules at Linggo. Nagsara ako ng tindahan nung umalis ng tatay. Sumibat na rin ako nun. Malalakad lang naman, pero mas magiging madali kung sasakay. Sumakay ako at ang dala ko ay yung bag kong sling na may lamang patalim. Mula nang may nangyari sa akin ay nagdadala na ako ng patalim palagi. Kung sakaling magkataong makita ko yung bumalahura sa akin, sasaksakin ko talaga. Bihira lamang ang mga bahay sa lugar na yon. Kalimitang nakikita ko mga sakahan. Yung mga bahay ay magkakalayo. Medyo nag-aalangan tuloy ako kasi nga mahirap sa lugar na ito eh. Baka hindi magkakakilala yung mga tao. O posibleng magkakilala pero sa palayaw lang. At pwedeng hindi alam ang pangalang Moreno. Nagbakasakali ako. Unang bahay na tinungo ko ay napakadistansya nito sa kalsada. Mga ilang ektarya ang nilakad ko bago pa makarating doon. Tapos yung bumungad sa akin, 2 bata na walang saplot. Mabuti na lamang at nakakaintindi. Tapos natuwa ako kasi nga, kilala pala nila si Moreno. Ang sabi ng batang isa na baka si Kuya Ino umano. Malaking tao, may kaitiman, kulot ang buhok. Napapatango ako gawa ng tumutugma naman. Tinuro nito ang bahay. Nasa unahan lang, sa babaan ng lugar. Itong bahay na tinungo ko ay may daanan naman patungo sa may baba. Mula sa likod ng bahay, mga ilang distansya ay bangin na. At doon daw banda nakatira ang kanilang Kuya Ino. Hindi talaga ako kumbinsido kung ito na nga yun pero pinuntahan ko pa rin. Kala ko malapit eh. Pero pagkarating ko sa baba, tatawid pa pala ng maliit na sapa. Tapos may ibang kalsada dun. Napapasimangot ang mukha ko. May ibang daanan naman pala. Siguro ito yung crossing doon sa may malapit sa malaking tindahan sa dinaanan ng habal. Bale, isangan yung daanang ito eh. May isang bahay malaki. Nasa gilid lamang ito ng kalsada. Malayo pa lang. Nakita ko na si Moreno. Para bang alam na paparating ako. Nakabungad ito sa beranda. Kagad akong sinalubong. Nakaubad pang itaas yun. Nakiliti ako kasi nga, una kong beses ko makita ang katawan niya eh. Mala Adonis. Maskulado. Nagtanong sa kung bakit daw ako nagtungo sa kanila. Tsaka bakit dyan sa may sapa dumaan. Sabi ko nagkamali ako nang binabaan nun. Dapat ay pinaliko ko pala yung habal doon malapit sa may malaking tindahan.
Sinabi ko sa kanya na hindi kasi siya nagpapakita, na nababagabag ako. Nagsara ako ng tindahan at para puntahan siya. Natukoy ko na, pero hindi madali kasi nga bigating mga tao. 2 pa lang ang alam ko, yung isa, inaalam ko pa kung saan nakatira. Tinanong ko siya kung paano niya nalaman, kung pwede ba akong sumama, kung sakaling tama nga ang tinutumbok niyang tao. Baka mamaya mali di ba? Sigurado ka? Baka may makakita sa'yo. Gabi ko pinupuntahan Sinabi ko na kahit gabi ay sasama ako noon. Tumitig ng matagal sa akin si Moreno. Para bang nag-aalangan. Hanggang sa ilang sandali noon ay sinabi nito na isasama niya raw ako mamayang hapon. Pero dapat ay umuwi daw ako kasi nga sayang din ang araw na yon. Magtinda ako tapos pupuntahan niya na lamang ako noon. Sinabi ko naman sa kanya na bukas na ako magtitinda. Na doon na muna ako. Tinanong ko pa siya kung sino bang kasama niya doon. Ikaw talagang kulit mo. Pero ikaw yung bahala. Ako lang sa ngayon ang nasa bahay. Yung mga magulang ko nasa bukid doon sa isang bahay namin. Naroroon kasi yung saka namin Baka sa susunod na linggo pa yung balik nun. Tapos yung kapatid kong babae mamayang gabi yung uwi. Tinanong ko si Moreno kung alam ba nila may kasintahan siya. Tumango ito. Alam na daw maging ng kapatid niya. Sumunod ako sa kanya hanggang sa makarating sa bahay. Nasa lilim ito ng mga puno ng mahogani. Sapat lang sa laki. May 2 silid akong nakikita sa loob. Tas mukhang nakabukod ang kusina nila sa may likuran. Iniwan niya ako sa may beranda. Umalis ito at nagpaalam lang na may pupuntahan. Ilang mga sandali ay may babaeng dumating na matangkad. Kamukha ni Moreno. Napatitig ito sa akin ng matagal at bumati. Kapatid nga dahil nagpakilala Pangalanan natin itong Shaira. Matapos magpakilala ay umupo ito sa tabi ko tapos tumitig muli. Ako naman nakatitig pero napayuko gawa ng nahihiya ako. Sinabi ko na kasintahan ako ni Moreno at napadalaw lamang sa lugar kasi nga gusto kong malaman kung saan nakatira. Sabi naman ng Shaira, kilala niya umano ako. Kaya daw pala masaya yung kapatid niya. Sabay tanong kung saan itong kuya niya dahil parang walang ibang tao maliban lang sa akin. Sabi ko umalis pero babalik din. May pupuntahan lamang umano. Sinabi nito ni Shaira na nang mga nakaraang araw umano ay naging abala ang kuya niya. Natatawa daw siya at natutuwa sa akin dahil tanggap ko umano yung kapatid niya. Tanggap ko daw sila nun. Tinanong ko siya kung bakit at paano niya naman nasabi na tanggap ko sila. Gano'n naman talaga, gawa ng mabait naman itong lalaki. Doon ay nasabi ni Shaira na hindi ba daw nasabi ng kapatid niya sa akin noon. Natanong niya daw kasi ang kapatid niya at baka mag-alala ako noon. Sabi naman umano ni Moreno, alam ko na daw kung ano sila. Humingi ito ng tawad. Madaldal daw kasi siya. Huwag ko na lamang daw isipin ang mga sinabi niya. Sabay nagpaalam na ito dahil magbibihis lang. Napabusangot ang mukha ko noon. Malinaw na may lihim si Moreno. Anong ibig sabihin na tanggap ko siya? Ano kayang problema ka ako? Hindi ba tuli? May sakit ba? Parang ganun. Tapos may pahabol pang baka mag-alala ako. Kahit nga ngayon napapailing ako kasi yun naman talaga yung namatawi sa diwa ko nun. Matagal lumabas si Shaira. Dumating na lamang si Moreno ay hindi pa lumalabas ng silid yun. Hindi ako nagsalita. Hindi ko kinibuan si Moreno. Inaantay kong magsalita ito. Naging curious kasi ako nun at hinahanapan ko na tuloy ng dahilan kung bakit nasabi sa akin yun ni Shaira. Dumating na pala yung kapatid ko. May sinabi sa'yo? Doon ko tinanong kung paano niya nalaman na dumating na. Hindi niya naman nakita yon. Nandyan lang ako sa unahan. Nakita ko. Nakatayo sa harap mo tapos pumasok sa loob. Hindi kagad ako nakasabat sa sinabi niya.
Papanong nakatayo nakaupo yun. Tumabi sa akin Nagsisinungaling itong si Moreno. Pero hinayaan ko lang. Hanggang sa sinabi ko na lamang na nasa loob. Nagbibihis. Dinala ako ni Moreno sa likod ng bahay. Hindi kami dumaan sa loob. Umikot kami. Hindi ako nakapasok sa loob ng bahay. Isa din ito sa nagpapabagabag sa akin na para bang may mali talaga. Dapat pinapasok ako nito Babae ako Tapos nobya niya pa. Nakarating kami sa likod at may nakita akong kamalig doon. Doon lang din banda sa kusina nila. Doon kami nag-usap. Partikular na ito sa mga gagawin mamaya lang. Tanghali na ng mga panahon na ito. Si Shaira, napansin kong abala ito sa loob. Hanggang sa nagtungo na ito sa may kusina. Gaya ng sinabi ko nakabukod ang kusina. Nasa likod yun. At nasa likod pa nun yung kumalig. Magkakahanay lang. Hindi tumitingin sa akin si Shaira. Nagluluto ito at naaamoy ko ang pritong isda. Ayon kay Moreno ay nasa may malapit sa sentro ang bahay ng isang humalay sa akin. Yun umano ang uunahin. Tapos dadalhin niya ako sa ikalawa na nasa timog naman banda. Nakikinig lang ako noon pero napapabaling ang isipan ko sa mga namutawi sa bibig ni Shaira kanina. Hanggang sa hindi na ako nakatiis pa. Tinanong ko ito. Bakit niya nasabi na tanggap ko siya? At tanggap ko din yung pamilya niya. Sabi ko tanggap ko naman siya Pero tingin ko may malalim na pinupunto si Shaira noon. Sabay tanong, kung may nililihim ba si Moreno sa akin? Huwag mo nang pansinin yung kapatid ko. Ganyan talaga yan. Weirdo. Ako nga nagugulat na lang sa mga lumalabas sa bibig niya Basta huwag mo nang pansinin. Mamaya mga 3:00 alis na tayo. Naguguluhan man pero hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Baka tama si Moreno. Doon ako nananghalian pero hindi sa loob ng bahay. Sa kamalig. Natanong ko siya kung may ikinahihiya ba ito sa akin. Bakit tila hindi ako pinapapasok sa loob nun? Sabi niya naman mas maganda daw sa labas. Dahil mainit sa loob. Nakatingin sa akin noon si Shaira. Kasama kasi namin ito sa kamalig habang kumakain. Para bang may gustong sabihin pero hindi mapakawalan. Matapos kumain ay umalis na naman itong si Moreno. Babalikan lang daw niya ang pinuntahan kanina. Tumangulang ako. Alinsunod sa gusto niya mangyari. Hanggang sa noong umalis na si Moreno ay biglang nagwika si Shaira ng pupunta daw itong binata sa kaibigan niya. Nagpapahanda yun ng gamot. Kaanak lamang daw nilang pupuntahan. Tinanong ko kung gamot para saan. Ang sagot niya, may mga bagay daw na mahirap ipaliwanag. Ako na lang daw ang magtanong dito kay Moreno. Basta gamot daw sa sugat para madaling maghilom. Matapos makapagsalita ni Shaira ay pumasok nito sa loob. Gulong-gulo talagang isipan ko. Bumalik si Moreno mga 2:00 na. Gusto kong magtanong pero pinili ko na lang muna ng manahimik. Alam ko din naman kasing hindi sasabihin Alam kong may nililihim talaga yon. Ang tanong nga lang, ano? Umalis kami pagsapit ng 3:00. Naglakad muna kami tapos sumakay na doon sa may crossing. Nakarating kami sa nasabing lugar ni Moreno. Pasado 4:00 na. Hindi ko alam kung bakit naglakad lang kami matapos makababa sa habal. Pwede namang dumiretso Nasa may eskwela nito banda. Tinuro niya yung bahay. Malaki at pakiwari ko'y bigati ng pamilya. Hanggang sa ayun na. May napadaang tao at namukhaan ko yon. Ito ang pumunit sa pang-ibaba ko nung halayin ako. Kumulo yung dugo ko Pumasok sa loob ng gate na kung saan naman naroroon na ang malaking bahay. Sabi ko naman sa'yo, alam ko na kung sino ang ilan sa kanila. Tama di ba? Yun at nakita mo. Nanginginig ako habang sinasabi kay Moreno na gusto kong patayin. Na doon lang pala nakatira. Magunos dili ka muna. Ako nang bahala. Di ba ito lang naman yung sadya mo, ang kumpirmahin?
Yun na. Gusto mo pa bang makitang isa o sapat na sa'yo yun? Sinabi ko na gusto ko pang makitang isa. Gusto kong makita silang lahat. Tara na. Mas malayong isa. Nasa timog at liblib pero mayaman din yun. Tinanong ko kung kailan ba mangyayari yung sinasabi niya. Naaatat na ako, kako. Sabi ko ako na lang kaya yung papatay. Huwag nang patagalin pa. Di ka ba nag-iisip? Ako nga na pwede kong patay ng walang kahirap-hirap pinag-iisipan muna. Ikaw pa kaya? Tara na. May napadaang jeep nun. Sumakay kaming dalawa. Gigil na gigil ako. Hindi ako kumikibo. Habang nasa biyahe ay iniisip kong balikan mamayang gabi ang bahay. Wala na akong pake sa sarili. Basta kapag nabigyan ng pagkakataon ay papatayin ko. Sasaksakin ko talaga. Kung kanina ay bumaba kami malayo tapos naglakad. Ngayon hindi. Dahil pagkababa ng jeep sabi ni Moreno, sa unahan lang. Medyo liblib ang nakikita ko. Medyo madilim na. 6:00 na nun eh. Crossing ito na ang bawat gilid ay parang gubat. Kakupuntahan na lang namin diretso sa bahay. Kahit sinong humadlang ay papatayin ko. Di ka talaga nag-iisip pero naiintindihan kita ha. Para mapanatag ka. Ngayon ko napapatayin tong isang to. Dito tayo dumaan. Sumunod ka sa akin. Mungkahin ni Moreno. Sa may liblib kami naglakad. Natatanaw ko sa may unahan ng isang malaking bahay. May ibang bahay dito pero malayo sa bahay na yon. Namumukod tangi ang tirahan na yon ng malaki. Kinakapa ako na ang patalim ko. Padilim na ng padilim. Hanggang sa huminto kami. At dito ay biglang nagwika si Moreno ng mga katagang ikinagulat ko ng gusto. Hindi lang gulat, dahil binalot talaga ako ng kilabot. Maida, alam mo ba kung bakit natutukoy ko kung sino sa pamamagitan lang ng damit mo? Aswang ako. Kami ng kapatid ko, si nanay. Si tatay lang yung hindi. Yung damit mo may amoy yon sa kung sino yung humalay sa'yo. Nahirapan akong tuntunin kasi nga malawak ang lugar. Pero pinagsikapan ko. Patawarin mo ako. Hindi ko pa sana ngayon sasabihin sa'yo lahat eh. Pero wala na akong pagpipilian. Ikaw na yung bahala kung iiwan mo ako pagkatapos. Pero hindi ako papayag na hindi ka mabigyan ng kapanatagan sa isipan. Gulat na gulat ako nun. Sabi ko nagbibiro ba siya? Tinatakot niya ba ako? Kung ano man yung narinig mo, Maida, totoo yun at para makumbinsi ka, makikita mo kung ano talaga yung pagkatao ko ngayon. Pagkatapos magsalita ni Moreno ay bigla itong tumingala habang nakaangat ang balikat. Madilim pero nakikita ko yung pagbabago ng kanyang itsura. Naging napakapangit na nito. Tao lang ang katawan pero yung mukha ay para bang impakto. Kumapal ang kilay, lumapad ang ilong, lumaki din ng hulma ang kanyang bibig na para bang ang lalaki ng mga ngipin niya. Hanggang sa muling nagsalita ito. At doon ay sobrang nakakapanindig balahibo ang kanyang boses. Para bang nasa lalamunan galing ang tunog. Gasgas, matulis, malalaki ang ngipin. Ganito ang aswang, Maida. Pero mali ang naririnig mo na mapanala sa lahat. Katunayan, mas marami ang matitinong aswang. Mas matino pa sa mga tao dahil nga kaming mga aswang. Ayaw na ayaw namin ng isang gulo. Kamahamakan lang para sa amin ito. Pero para sa'yo gagawin ko lahat dahil mahal kita. Dito ka lang. Dadalhin ko sa harapan mo ang isa sa mga humalay sa'yo. Nakatulala lamang ako habang nakatakip ang kamay sa bibig. Nanginginig ang katawan ko. Matapos nang magsalita ay naglakad ng kalmado ito patungo sa bahay. Hanggang sa noong malapit na. Biglang tumalon at napakataas ng talon na yon. Nakikita ko na siya sa dingding ng bahay na ito. Ni hindi ko man lang narinig ang pagkalabog. 2 palapag yung bahay na ito. Nagpuputa ka ng mga manok doon kasi nga may mga manok na panabong.
Kumabig ako sa may isang puno. Hindi ako napapakali. Nagbukas ang ilaw sa likod. Pero napakabilis ni Moreno na parang butiki. Patungo sa bubungan. Hanggang sa nakita ko ang isa sa mga humalay. Ito yung pangit na humawak sa kamay ko eh. May bigote at bansot yun. Gusto kong lapitan. Gigil na gigil ako. At dahil sa galit ko eh, napaiyak talaga ako ng mga sandaling yon. Hanggang sa bigla na lamang itong nilundagan ni Moreno. Dinakma ang ulo at binali ang leg. Hindi nakasigaw. Pero yung mga manok nagsiliparan eh. Napakaingay doon sa lugar. Kinaladkad naman ni Moreno itong tao tapos binagsak sa harapan ko. Sabi niya, isa nang napatay. Ano bang gustong mangyari ko noon? Isusunod na ba kagad ang isa pa? Pero hindi ako nakapagsalita noon. Ano naman ang sasabihin ko sa gitna ng pagkawindang, di ba? Hinablot niya ang kamay ko. Dinala niya ako doon sa may liblib. Tapos ay nag-anyong tao itong si Moreno. Kasabay nung pagpapalit niya sa anyong aswang kanina. Uminit ang paligid. Nalaman ko na galing pala ito sa katawan niya nung hawakan niya na ako. At naglaho na nang magbalik na ito sa anyong tao. Umalis kagad kami sa lugar. Medyo magaan ang pakiramdam ko ng mga panahon na yon. Hindi na yung tipong para bang lalayasan ng katinuan. Dahil nga hindi talaga kaaya-ayang itsura ni Moreno. Kalmado lamang kaming nakarating sa may kalsada. Naglakad patungo sa unahan. Hanggang sa noong may mapadaang jeep. Sumakay na kami. Diretso sa may una naming binabaan kanina. Sa may habal. Tapos pinuntahan na namin yung isang malapit sa eskwelahan. Sabi ni Moreno, malas yung kaninang tao na pinatay niya kasi nga walang kasama itong iba sa bahay. Nung pagdalaw niya dito ay may mga kasama. May armado pa. Nang mabatid niyang nag-iisa lang ay sinunggaban niya na kaagad ng walang pag-aalinlangan. Dapat ay aantay niya pa umanong dumilim ng tuluyan. Para kunwari nagpatiwakal lang yung tao. Hindi naman ako nagsalita. Sa mga sandaling ito ay malapit na kami doon sa may eskwelahan. Kumabig sa isang tindahan at tumambay. Sinabi niya sa akin na mag-antay muna kami ng hanggang alas 10 ng gabi. Kung gusto ko daw kumain, pwede. Doon ako nagsalita. Kako wala akong gana. Sinong magkakaroon ng gana sa mga sandaling yon? Nakatunga nga lamang kami sa may tindahan. May upuan sa may harapan. Gawa ito sa semento tapos may sandalan. Uminom ng alak si Moreno. Naisip kong hindi pala naasiwang-aswang sa alak. Kulafo ang binili noon at tinungga lahat. Nakikita ko sa mukha niya na parabang nababalisa ito. Siguro, unang beses niyang nakapatay at hindi niya napapanatag. Nung umalis daw siya kanina habang nasa bahay nila ako, pinuntahan niya yung albularyong kaibigan niya. Kaanak nila ito sa side ng tatay niya. Nagpapagawa daw siya ng lana na gamot para sa aswang. Ito ay sakaling magkaroon siya ng pinsala. Doon ko unti-unting naintindihan ang lahat. Kaya pala, may ganun pala yung mga aswang. Tapos ang kasangga nito albularyo. Maraming sinabi ito sa aking si Moreno. Siguro dala na rin ang tama ng alak nun. Sinabi niya lahat. Ultimong sa kung paano niya natuntun talaga ang mga salarin. Padaan-daan lamang daw siya hanggang sa naamoy niyang samyo mula doon sa damit ko. Samyo na galing mismo sa humalay sa akin. Malakas ang pang-amoy nila. Ultimong paningin. Napakatalas. Malakas din ang pandinig. Kahit papabulong ay maririnig niya basta hindi ganun kalayo. Dumagdag pa ng isa pang bote si Moreno. Tinutungga niya lang yon. May mga napapadaan pero wala namang nakakakilala sa amin. Hanggang sa noong nag-aalas 8 na ay sinabi niyang doon daw kami sa may likod banda ng bahay. Medyo may tama na si Moreno nito. Sinita ko. Sinabihan ko na baka sumablay kasi nga parang sumusuray na eh. Pampalakas ng loob lang. Hindi ako magdadalawang isip. Basta babagsak ang isa pa ngayong gabi. Nagtuloy-tuloy ang lakad namin. Etong gilid ng bakuran ng bahay na yun talahiban.
Sumuot kami doon. Mataas ang bakod. Lampas tao. Naririnig kong tila may kasiyahan sa loob. Naririnig ko na animoy may nagdidiwang. May nagtatawanan. Napakaingay. Maraming tao. Sabi ko'y kinakabahan ako dahil maraming tao noon. Kanina ko pa alam, pero mamaya aalis din yung mga yan. Sa may bandang likod ay merong espasyo. Tingin ko'y ligtas doon. Walang makakakita sa amin. Kasi nga yung mga bahay ay may matataas na bakod. Kako anong gagawin niya nun? Sabi naman ni Moreno, makikiramdam lamang muna. Sumandal kami sa may pader. Nakaupo na kami sa lupa ng mga puntong ito. Namamayani ang malakas na pagkabog ng dibdib ko. Hindi ko alam basta nawala talaga yung tapang ko noon. Nag-aalala ko. Uminom pa kasi ito ng alak eh. Kaya naisip ko baka pumalpak. Sa hindi ko inaasahang pagkakataon, nakatulog si Moreno. Gusto kong gisingin pero naisip ko na hayaan na lang muna para kahit papano'y makapagpahinga. Para mawala kahit konti ang kalasingan nito mamaya lang. Nakakabagot. Marami pang makate. Tapos 2 oras pang mag-aantay. Tiniis ko yun. May relo ako kaya alam ko ang oras. Habang tumatakbo ang oras, pahina ng pahina yung mga boses na naririnig ko. Hanggang sa napansin kong medyo dumilim sa likod banda. Tila ba pinatay ng ilaw sa may likuran nun. Bigla na lang tumayo si Moreno. Tapos nagbago ulit ng anyo. Sabi niya, kagaya kanina ay mag-antay lang ako kasi nga dadalhin niya talaga ang humalay sa akin sa harapan ko nun. Hindi ko alam sa kung paanong nangyari. Nagising siya noon kasabay ng pagkamatay ng ilaw. Tingin ko habang natutulog ito ay nakikiramdam pa rin. O hindi naman kaya sadyang ganun lang sila kaagresibo. Pumanhik ng pader si Moreno. Hanggang sa pumasok na ito sa loob ng bakuran. Wala pang 5 minuto. Biglang may kumalabog sa harapan ko. Hindi ako magkawari sa pagkagulat at mapapasigaw pa sana ako noon. Mabuti na lang at napigilan ko. Pero itong nakita ko sa mismong harapan ko, bangkay ng isang tao. Madilim pero alam kong patay na ito. At inihagis lamang yun ni Moreno. Nilapitan ko hanggang sa nakilala ko yon. Yung damit na suot, ito yung suot kanina ng taong nakita kong papasok ng gate. Dinukot ko yung patalim sa bag ko. Akma kong sasaksakin ito kahit paman patay na pero sinalo ni Moreno ang kamay ko. Hindi ko napansin na sa gilid ko lang siya. Sabi nito umalis na daw kami. Alam niya na kung saan nakatirang isa. Hindi na kinakailangan pang makiramdam at amoy na amoyin ang lugar. Bago daw niya pinatay itong nakikita ko sa harapan, pinaamin niya muna kung nasaan nakatira ang isa sa mga kasamahan na humalay sa akin 2 buwan nang nakalipas. Inablot ako ni Moreno na parang bata lang. Tumatakbo na kami nun. Hanggang sa nag-anyong tao siya nun at pahina ng pahina ang takbo. Malapit na kami sa may kalsada. Sa unahan nito at hindi doon sa harapan ng bahay. Napaupo ito sa lupa. Sumuka. Sinuka niyang nainom niyang alak. Pagkatapos subukay nagmungkahing tatapusin daw namin lahat sa gabing yon. Nasa malayo nakatirang isa. Sa kabilang lungsod. Pero kung magiging matatag daw ako ay lalakarin ng namin ito. Pwede daw kargahin niya ako kaso limitado ang kanyang anyong aswang dahil hindi kabilugan ng buwan. Mauubusan daw siya ng lakas nun. Sabi ko'y ituloy na lamang namin para wala nang iisipin pa. Naglakad kami. Pagod na pagod ako. Mabuti na lamang at may napapadaang sasakyan nun. Pinara ko yon. Pinasakay naman kami. Truck na may kargang mga baboy ito at sakto. Doon sa lugar ng susunod na papatay ni Moreno ang direksyon. Mabait naman yung driver. Nagtanong pa ito sa kung bakit naglalakad lamang kami. Mag-asawa daw ba kami nun? Sabi ko oo.
Sinundo ko kasi gawa ng nakipag-inuman. Pero wala nang masakyan pa uwi. Nang makarating kami sa lugar ay madaling araw na. Mga 4:00 na ata noon at nasa tabi lang talaga ng kalsada ang bahay. Kinumpirma ito ni Moreno sa pamamagitan lamang ng pagtanda doon sa naamoy niya sa damit ko. Ganon kalakas ang pang-amoy ng mga aswang kako. Sapat lang sa laki ang bahay. Bungalo tapos may bakod na mababa lang. Pero kapansin-pansin na may kaya sa buhay ang nakatira doon. Naroon ang van, naroroon ang sasakyan kung saan ako hinalay. Sinabi ko talaga ito kay Moreno. Ay naman sa kanya. Matatapos na sa gabing iyon ang problema ko. Makakatulog na rin ako siguro ng maayos doon. Yung mga pinatay niya kanina, pinaghihinalaan lang yon na pinatay ng tao dahil wala naman siyang ginawang sugat sa mga ito. Binalian lang niya ng leeg. Para sa kanya napakadali lang talagang pumaslang. Pinasok ni Moreno ang bakuran. Nakita kong nabukas ang bintana. Hindi ko alam sa kung paano. Basta nagbukas lang yun nang wala man lamang akong nakitang nagbukas dito. Ilang mga sandali ay may dumungaw at nakita ko si Moreno. Nasa loob na siya ng bahay. Siya siguro nagbukas ng bintana tapos nakapasok sa loob nang hindi ko man lang nakita. Lumabas lang yun. Tapos inaya na akong umuwi. Patay na daw ang isa. Unan lang ang ginamit niya. Para umano binangungot lang. Hindi niya na daw dinala sa labas para hindi kaagad mapansin na patay na yon. Adik daw ang napatay niya. May mga parapernalya umano sa gilid ng higaan. Gising umano yun nang bumungad siya pero hindi nakagalaw kasi nga kaagad din niyang tinabunan ng una ng muka habang nakapatong ito sa may katawan. Napakabilis. Hindi ko lubos akalain na yung pag-uwi namin yon tapos ng problema ko. Hindi kumikibo si Moreno. Kinakausap ko pero hindi nagsasalita. Nakarating na lang kami sa may tindahan ko noon ganun pa rin siya. Tapos tinititigan lamang ako at tumalikod na yon. May araw na, dama na rin ang init mula dito. Tinanong ko siya kung anong problema. Dito pa ito nagsalita. Pero habang nagsasalita ay nakatalikod. Ayon sa kanya tanggap niya na umano ang magiging desisyon ko. Nahihiwalayan ko daw siya noon pagkatapos ng lahat. Sinubaw ng taong matino ang papayag na maging kasama ang isang aswang. Wala daw talaga siyang balak noon na ibunyag ang kanyang pagkatao. Kaya niya naman umanong magkunwaring tao nang hindi ko talaga alam. Pero wala May pinagdadaanan ako. May mga gusto daw akong gawin na siya namang nagtutulak para malaman ko ang pagkatao niya. Sabi ko ang drama niya. Hindi niya pa nga ako tinatanong Sinabi kong tanggap ko siya dahil tinanggap niya ako. Aswang man siya, pero walang magbabago. Kung tutuusin parehas lang kami. Marami kaming napagdaanan sa buhay. Bigla ba namang humarap tapos nakangisi? Todo pa sa salamat. Alam kong may masasabi kayo sa akin, Sir Seth. Na kesyo nilagay ko ang batas sa sarili ko mga kamay. Pero yun lang ang alam ko talagang paraan para mabigyan ng kapanatagan ng diwa ko. Gaya ng sinasabi ko, napakahirap hanapan ng hustisya ito. Magiging matagal na proseso. At hindi ko pa kilala yung mga humalay sa akin. Hanggang mukha lang. Iniwan ako Tapos anong susunod? Magsisimula sa pahirapang hakbang bago ko pa makamtan ng hustisya. Baka mamaya hindi pa ako mabigyan ng hustisya talaga. Lalo't mapera mga salarin. Magpaganon pa man ay kasalanan pa rin ang pagpatay. Isinuko ko talaga sa Panginoon ang lahat. Nadamay pa si Moreno. Na bagamat aswang ay mabuting tao. Nagkatuluyan kami. Naging kabiyak ko siya. Sa ngayon ay may mga anak kami. Hindi ko na lang sasabihin kung saan na ako nakatira. Ang masasabi ko lang ay huwag niyo akong tularan. Anumang problema ay may solusyon. Pero hindi sa pamamaraang ginawa ko. Nasadyang marahas nun.